Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys ay papakita natin yung mga ginawa natin dito sa character natin na medyo mahina. Na malakas na content. Pero ngayon mahina pa rin dahil nga tayo ay nag-change class guys. So anyway, ito pala yung in-upgrade natin sa mga skills natin para pwede nyo maging guide and reference kung kayo ay may balak mag-swiftness na wizard. Okay ba kayo? Iba kasi energy, nananawa na sila sa energy wizard, so gusto naman nilang subukan or magkaroon sila ng guide or kung gaano ba kalakas ang energy ay ang swiftness wizard. Okay? So ito yung mga skills na ni-level up natin. Kung mapapansin nyo, ang ating ni-level up na number 7, okay? Your level 7 I mean is yung thunder, handheld thunder. Okay? So yan kasi yung primary skill natin kapag tayo ay magre-red boss at makikipag PVP. Kasi may knockback yan, lalo kapag napataas natin yung ating skill talent na ipapakita natin later on. So, yan yung ating skill. Tapos, yung freeze, ginawa natin level 5, hindi natin siya ma-level 6 dahil nga mahal yung quartz. Okay, pero maganda na yung bigay niya sa atin kahit papano. Tapos, yung poison naman, ni-level up na rin natin ng level 5 dahil nga isa to sa mga magagandang skill natin dahil nga by percent ay mababawas doon sa buhay ng red boss at the same time doon sa mga kalaban natin sa PvP. Pero ang disadvantage lang talaga nito, lalo yung itong swiftness wizard, is parang single target lang siya. Unlike doon sa energy wizard is splash damage siya. Tapos level 3 lang itong teleport natin kasi okay na sa akin yung 8 seconds na cooldown sa teleport, hindi naman ako palagi nagtitele. Panghabol ko lang yan. Tapos yung Aqua Beam dati, ito ay Aurora ngayon dito sa MU Monarch. Level 3 ko lang siya kasi hindi ko siya ma-level 4 dahil nga mahal nga ang quartz. Nag-iipon kasi ako ng quartz para ma-level 5 ko ito, ma-level 6 ko itong Guardian Soul. Importante kasi ang Guardian Soul dahil may maganda siyang option na bigay sa atin na 15 chance to reduce damage taken by 60%. Okay, malaking bagay 'yon. Na 15% na chance na tayo ay mababawasan or hindi mababawasan ng 60% damage or may 60 damage reduction tayo. Malaking bagay 'yon para sa atin, lalo na mahina lang ang defense ng wizard. Tapos itong Pyroblast, in-upgrade na rin natin kasi minsan ito ang ginagamit natin pang-level up kasi pag AFK sa minion. Okay, yan yung ginagamit natin pag AFK sa minion kasi nagka-cast din siya ng combo. Kung mapapansin nyo sa background na siya yung ang primary weapon natin kapag tayo ay nag AFK lang sa minion. Tapos tong blizzard natin, ginagamit natin siya tuwing dungeon. Okay, tulad ng DS or Blood Castle, pero usually ano lang tayo Devil Square lang ang pinapasukan natin kasi may limit siya daily, di ba? 6 lang yung limit niya. So yun yung ginagamit natin skill. Hindi naman tayo pwedeng mag-pyroblast doon. Okay, kaya in-upgrade natin yung blizzard. Tapos sa swiftness, pinataas natin itong Agi up. Pero hindi natin na-explain yan dahil na-explain na natin na nakaraan. Ito lang yung skill talent natin. Ang patataasin natin dyan is yung handheld thunder. Yan kasi meron siyang, kapag na level 15 mo siya, meron siyang additional 7.5% na madadagdag dun sa ating damage. So malaking bagay yun, no? 7.5% kapag na level 15 mo siya. Ang kinagandahan nun dito sa kanyang sa tier 2, kasi hanggang tier 3 yan, sabi dun, upon hitting the target, kapag tinamaan daw natin yung target nito, handheld thunder has 25% chance to blind the target. Ibig sabihin na marireduce yung hit up niya. Ibig sabihin nun, malaki ang chance na mag-miss siya. Remember na yung 25%, sabihin mo na lang sa 50, in every 4 times na umatake ka, magkakas itong skill na ito, yung tier 2 ng ating skill talent. So, the more, nag-stack pa siya ng 10 times, di ba? So, ibig sabihin nun, mas maraming beses natin siya tatamaan, mas malaking chance na siya ay magmi-miss. Remember na ang mga Blade Knight, ang kanilang mga nakakatakot na attack is yung Fatal Strike at saka yung Death Stab. Tapos yung tier 3, maganda rin ito, sabi dito. Tapos dito sa tier 3, sabi dito, targets blinded by handheld thunder and deals 5% less damage. Ibig sabihin yung tinamaan natin ng thunder, no, yung ating primary skill, ay mababawasan siya ng 5% damage.
Okay, kung pumasok man yung damage siya sa atin, kung hindi mapekto yung second skill, yung second tier natin, mahina naman yung damage na bibigay sa atin. Less 5%, malaking bagay yun para sa atin, di ba? Lalo, malalakas dumamage yung mga ibang mga class. So, yan yung forte ng swiftness na wizard, lalo kapag tumagal yung laban. Ngayon, hindi ko kasi mag-gauge yung PvP talaga dahil nga kasi tayo ay medyo mahina yung set. Tapos pinataas ko yung Venerant Flame dahil Venerant Flame, okay, maganda rin yan kasi by percent meron damage reduction sa kalaban, pati yung ignore defense sa mga tatamaan yan. Tingnan nyo dito, meron siyang additional damage tapos ignoring defense by 3%, ay 3 seconds, 'di ba? Kumbaga tatamaan natin siya, hindi para siyang penetration, okay? So yan yung ibig sabihin ng Venerant Flame. However, medyo matagal natin siya panelevelan kasi medyo mahal nga ito. Okay? Maganda rin yung tier 2. Maganda yung mga bigay niya, 'di ba? May mga reduction sa death ng kalaban once na tinamaan natin siya. Maganda talaga itong Swiftness Wizard once na tayo ay na-max na natin or medyo na pa-level natin na siguro mga level 50 itong swiftness sa ating skill talent para ma-maximize natin yung potential nitong swiftness na wizard. However, yun nga, sabi ko nga sa inyo, mababa pa level natin, level 36 pa lang. Daily kasi pinapataas natin siya by using of MUC, no, yung daily 100,000. So, yun lang siguro. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating walang kwentang channel. Please consider like and subscribe kung umabot ka sa dulo ng ating video na ito. Maraming salamat and have a good day. Bye-bye!